Ako si Merilia, 24 na taong gulang at lumaki ako sa isang baryong napapalibutan ng palayan at kagubatan. Sa tuwing dapit hapon, ako ang madalas na inuutusan ng aking ina para mag-igib ng tubig. May sarili naman kaming poso malapit sa bahay, pero kakaiba ang tubig mula sa balon sa gilid ng gubat. Malamig iyon, malinaw at sinasabing mas sariwa kaysa sa lahat ng tubig na matitikman mo. Minsan nga, sinasabi ng matatanda na may basbas daw iyon ng mga nilalang na hindi nakikita. Kaya marahil napakapresko ng lasa at tila nagbibigay ng lakas ng katawan. Ngunit kasabay nito ang mga babala, huwag daw ako magtatagal roon. Huwag daw lalapit kapag gabi at higit sa lahat, huwag akong tatanggap ng anuman mula sa mga hindi ko kilala. Sa totoo lang, sanay na ako sa mga ganoong kwento. Bata pa lang ako, palagi ko na silang naririnig. Ngunit hindi ko iyon binibigyan ng mali siya. Para sa akin, kwento lang iyon na ginagawa ng matatanda para takutin ang kabataan na huwag tumatambay sa gubat. Noong araw na iyon, nag-igib ako habang abala ang mga kapitbahay sa pagtutupi ng mga sinampay at ang iba namay nag-aalaga ng hayop. Ang simoy ng hangin ay malamig at mapayapa. Ngunit habang papalapit ako sa balon, napansin kong masyadong tahimik ang paligid. Walang huni ng mga ibon, walang ingay ng kuliglig, at kahit mga dahon ay tila ayaw gumalaw. Para bang ako lang ang gumagalaw sa mundong iyon. Naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa batok ko, pero hindi ako tumigil. Lumapit ako sa balon, binaba ang banga at hinayaan ang lubid na lumubog. Habang hinihintay ko, may dumampi sa aking tainga. Parang malamig na hangin, ngunit may kasamang bulong. Hindi ko mawari kung totoo ba o bunga lang ng aking imahinasyon. Parang may tinig na mahinang tumatawag sa pangalan ko. Merilia, Merilia. Napaatras ako ng bahagya at napalingon sa paligid, ngunit wala akong nakita. Ang gubat ay nanatiling tahimik at parang nakamasid. Pinilit kong maging kalmado, pero ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Nang hilahin ko ang lubid, parang may biglang bumigat sa kabilang dulo. Halos mabitiwan ko ang hawak ko sa sobrang bigat. Nang tuluyan ko itong nahila, normal lang na tubig ang laman. Ngunit mas malinaw ito kaysa dati, halos parang kristal na tumatama sa sikat ng araw. Kinagabihan, habang nakahiga ako, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang mahina at malamig na tinig na tumatawag sa pangalan ko. Sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong, pakiramdam ko'y parang may humihinga sa loob ng silid. Ayaw kong ipahalata sa aking ina at mga kapatid na may kakaiba akong nararamdaman, kaya't nagkunwari akong normal kinabukasan. Pero hindi ko naaalis sa isipan ko ang pakiramdam na may nakamasid sa akin mula sa dilim. Kinabukasan, pinilit kong huwag nang pumunta sa balon. Doon na lang ako nag-igib sa poso malapit sa bahay. Ngunit nang tikman ko ang tubig, tila kakaiba ang lasa, mapakla, parang may kulang. Hindi gaya ng preskong tubig mula sa balon. Pakiramdam ko'y nauuhaw pa rin ako kahit ilang baso ang ininom ko. Doon ko napagtanto na hinahanap-hanap ng katawan ko ang tubig mula sa balon. At hindi ko maipaliwanag kung bakit. Makalipas ang 3 araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, bumalik ako sa balon. Habang naglalakad sa makitid na daan, ramdam ko ang lamig na tila dumadaloy sa ilalim ng balat ko. Ang paligid ay mas tahimik pa kaysa dati. Nang makarating ako, napansin kong bukas na agad ang balon, parang may naunang nag-igib. Ngunit wala namang ibang tao roon. Inilapit ko ang banga at bigla kong narinig muli ang tinig. Mas malinaw na ngayon. Hindi na ito bulong, kundi isang tinig ng lalaki, malamig ngunit magaan pakinggan. Merilia, sabi niya, para bang may lambing at otoridad sa iisang salita.
Napalingon ako at doon ko siya unang nasilayan. Isang lalaki ang nakatayo sa kabilang bahagi ng balon. Hindi siya tulad ng mga kalalakihan sa baryo. Matangkad siya, makinis ang balat na tila kumikislap sa liwanag ng araw. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, tila kulay ng dagat na walang hangganan. Ang kanyang anyo'y hindi ganap na mortal, ngunit hindi rin ganap na halimaw. Ako si Joaquin, aniya nakatitig sa akin. Matagal na kitang minamasdan. Natigilan ako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o makikinig. Pero tila nanigas ang mga paa ko. Hindi ako makakilos. Tila hinila ako ng kanyang mga mata. At sa kabila ng takot, may kakaibang init na dumaloy sa aking dibdib. Hindi ko na nagawang magsalita. Nanatili lamang akong nakatayo, nakatitig sa kanya. At sa mga oras na iyon, alam kong nagsimula na ang isang bagay na hindi ko na mababalikan. Nakatitig pa rin ako kay Joaquin, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang buong katawan ko'y tila nang hihina. Ngunit sa parehong pagkakataon ay para bang may humihila sa akin palapit sa kanya. Ang mga mata niya'y kakaiba, may lalim na hindi ko kayang sukatin. At bawat galaw ng labi niya ay tila nag-uutos sa akin na makinig. Huminga siya ng malalim at mumiti, isang ngiting malamig at misteryoso, ngunit hindi nakakatakot. Matagal na kitang inaabangan, Merilia, wika niya. Ang tinig niya ay parang dumadaloy na agos ng tubig, malamig ngunit nakapapawi. Tuwing bumababa ka sa balon, naririnig ko ang tibok ng puso mo. Naiiba ka sa lahat ng mortal na dumaan dito. Hindi ako nakasagot agad. Para akong nahihipnotismo sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Gusto kong magtanong kung sino siya, kung bakit niya ako sinusundan, pero wala akong mailabas na salita. Tanging ang malakas na pintig ng puso ko ang naririnig ko sa pandinig ko. Hindi ka dapat naririto, bulong ko sa wakas. Kung totoo kang nilalang ng gubat, dapat hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Tumawa siya, isang mahinang tawa na parang alon ng ilog na dumadampi sa bato. Ngunit nandito ka pa rin, sagot niya. At hindi ka tatagal kung hindi ka naaakit na makilala ako. Naramdaman kong namula ang pisngi ko. Totoo, hindi ko maipaliwanag kung bakit imbes na matakot, ay parang mas gusto kong manatili. Ang mga paang kanina'y gustong tumakbo ay tila nakabaon na mayon sa lupa. Ang malamig na simoy ng hangin sa paligid ay unti-unting naging mainit. At sa gitna ng katahimikan ng gubat, naramdaman kong ako lamang at siya ang natira sa mundo. Lumapit siya ng kaunti. Sa bawat hakbang niya, para bang humihina ang liwanag ng araw at ang paligid ay natatakpan ng anino. Ngunit imbes na magdulot ng takot, ang aninong iyon ay nakapapawi ng kaba. Inilapit niya ang kamay niya. Tila ba may nais ipakita. Sa palad niya ay may maliit na prutas, bilog. Kulay ginto na parang kumikislap mula sa loob. Ang bango nito ay hindi ko maipaliwanag. Parang pinaghalo ang amoy ng bagong ani ng hangin galing sa dagat at ng alaala ng pagkabata. Ito ang biyaya ng gubat, sabi niya. Isang kagat at mararamdaman mo ang lakas, ang saya at ang kalayaang hindi mo pa naranasan. Tumingin ako sa kanya, tapos sa prutas na nasa palad niya. Naaalala ko ang mga babala ng aking ina, pati na rin ng matatanda sa baryo. Huwag na huwag tatanggap ng pagkain mula sa nilalang na hindi galing sa mundong ito. Ngunit ang amoy ay parang dumadaloy sa ilong ko, naguutos na tikman. Para akong nilalaso ng sariling pagnanais. Hindi ko pwedeng tanggapin iyan, sagot ko, halos pabulong. Alam kong bawal. Muli siyang ngumiti, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Bawal para sa mga taong takot. Ngunit ikaw, Merilia, hindi ka ipinanganak para manatiling takot. May kakaiba sa'yo. Alam mong nararamdaman mo ito. Ibinaba niya ang kamay at hinayaang mawala ang prutas na parang usok na naglaho sa hangin. Nilapit niya ang mukha niya sa akin
At sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang mga mata niyang tila dagat na walang hanggan. Doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang presensya. Hindi siya simpleng nilalang. Isa siyang engkanto at ang lakas niya ay hindi ko matatawaran. Darating ang panahon na hindi mo na matitiis ang tawag ng aking mundo, bulong niya. Ngunit hindi kita pipilitin. Ikaw ang mamimili. Sa mga salitang iyon, bigla akong nakaramdam ng kakaibang init sa loob ng aking dibdib. Para bang may apoy na biglang sinindihan sa loob ko. Ang mga mata niya ay hindi ko matakasan at kahit lumayo siya ng bahagya, dala-dala ko pa rin ang bigat ng kanyang tingin. Bumalik ako sa baryo na parang lumulutang. Hindi ko alam kung paano ko nagawang maglakad pabalik dahil ang isip ko'y naiwan pa rin sa balon kasama niya. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng aking ina. Napansin niya agad ang pamumula ng pisngi ko at ang pagkabog ng dibdib ko. "Merilia, may sakit ka ba?" tanong niya. Pinilit kong ngumiti at umiling. "Napagod lang ako, inay." Ngunit sa loob ko, alam kong hindi iyon pagod. Iyon ay pagnanais. Isang damdaming hindi ko pa naramdaman kailanman at alam kong si Joaquin ang dahilan nito. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa banig, ramdam ko pa rin ang amoy ng prutas na inalok niya at ang mga mata niyang kumikislap sa dilim. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga salitang binitawan niya. Na darating ang panahon na hindi ko na matitiis ang tawag ng kanyang mundo. At sa halip na matakot, naramdaman kong may bahagi sa akin na umaasang totoo yun. Lumipas ang ilang araw mula nang huli kong makita si Joaquin sa balon. Pero hindi siya nawala sa isip ko. Ang bawat patak ng ulan, ang bawat ihip ng hangin sa gabi, lahat ay nagbabalik sa alaala ng kanyang mga mata at ng tinig niyang parang dumadaloy na agos ng ilog. Sa bawat pagtulog ko, siya ang laman ng panaginip ko. At sa bawat pagising ko, may bahagi ng katawan kong naghahanap ng presensya niya. Pinipilit kong itago ang lahat ng ito, lalo na't napapansin na ng aking ina ang pagiging tuliro ko. Madalas niya akong tawagin at hindi ko naririnig agad. Minsan ay nauutusan ako, ngunit nakakalimutan kong gawin. Kahit ang mga kapitbahay, napapansin ang kakaibang kilos ko. Ngunit sa lahat ng iyon, ang hindi nila alam ay may lihim akong dinadala. Ang alaala ng isang engkanto na minsan ko nang nakatagpo. Isang hapon, hindi ko na napigilan ang sarili kong bumalik sa balon. Ang paa ko'y kusa na lamang naglakad papunta roon. Para bang may tali na humihila sa akin. Habang papalapit ako, ramdam ko ang lamig ng paligid. Walang ibon, walang kuliglig, walang kahit anong ingay. Ngunit sa katahimikan ay naroroon ang isang pamilyar na presensya. At bago ko pa man masilip ang balon, bigla siyang lumitaw mula sa gilid ng mga punong kahoy. "Alam kong babalik ka," sabi niya. Ang tinig niya ay mababa, malumanay at puno ng katiyakan. Napaluno ako, hindi makasagot agad. Ang mga mata niya ay muling kumislap at ang kanyang presensya muling nagparamdam ng init at kilabot na sabay na dumadaloy sa katawan ko. Hindi ko alam kung bakit, sagot ko, halos pabulong. Para bang may naghihila sa akin pabalik dito. Mumiti siya, isang ngiting may halong lungkot at saya. Dahil hindi ka na lubos na kabilang sa mundo mo, may koneksyon ka na sa akin. Lumapit siya at muling nagpakita ng prutas, ngunit hindi katulad ng nauna. Na yon ay isang pulang bunga na parang dugo ang kulay, makinis at kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Alam ko ang babala ng matatanda. Sabi ko, pilit na nilalabanan ang tukso. Na huwag tatanggap ng pagkain mula sa inyo, na kapag ginawa ko iyon, baka hindi na ako makabalik sa dati kong buhay. Humakbang siya palapit at inilapit ang bunga sa aking labi. Hindi niya ako pinilit, ngunit ang bango at ang kakaibang liwanag nito'y tila umaakit sa akin na tikman kahit isang kagat lamang.
Hindi ito sumpa, Merilia. Biyayang paanyaya ito. Hindi ka mawawala sa mundo mo, ngunit mararamdaman mo ang kakaibang ligaya at lakas na maibibigay ng aming mundo. Nanginginig ang kamay ko nang subukan kong iwasan iyon, ngunit kasabay ng pag-iwas ay ang matinding pagnanais na tikman. Ang isip ko'y lumalaban, ngunit ang puso ko'y kumakampay na parang ibong gustong lumipad palayo sa hawla. Ilang saglit pa, hindi ko na napigilan. Kinuha ko ang bunga at dahan-dahang inilapit sa aking bibig. Isang kagat lamang, ngunit sapat na iyon upang maramdaman ko ang matinding init na dumaloy sa katawan ko. Parang apoy na umagos mula sa aking dila pababa sa aking dibdib hanggang sa bawat himaymay ng laman ko. Napapikit ako at napakapit sa balon. Ang paligid ay biglang nag-iba. Ang mga puno'y kumikislap, ang hangin ay nagkaroon ng musika at ang balat ko'y tila nagliliwanag. Nang imulat ko ang aking mga mata, naroon si Joaquin, nakatitig sa akin na para bang siya mismo'y natutuwa at nagugulat sa aking naging anyo. "Kita mo?" Wika niya, halos pabulong. "Iyan ang simula ng iyong pag-unawa sa mundo namin. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at ano ang hindi. Ang katawan ko'y magaang, para bang kaya kong lumipad. Ang puso ko'y kumakabog, hindi lamang sa takot, kundi sa kakaibang kaligayahan na hindi ko pa naranasan. Ngunit kasabay nito'y naramdaman ko rin ang bigat ng ginawa kong desisyon. Inalikuran ko ang babala ng aking ina at ng buong baryo. "Bakit mo ito ginagawa sa akin?" Tanong ko, halos nanginginig ang tinig. "Ano ba ang gusto mong mangyari?" Lumapit siya at inilagay ang kamay niya sa aking pismi. Mainit ang haplos niya, ngunit kakaiba. Hindi ito gaya ng haplos ng isang mortal. Dahil gusto kitang makilala, higit pa sa mortal na babae na nakikita ko sa balon. Gusto kong makita ang tunay mong damdamin at hindi lamang ang takot o ang pagdududa. Hindi kita pipilitin, ngunit nais kong maramdaman mo na may puwang ka sa mundo ko. Sa mga salitang iyon, napaiyak ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot, sa saya o sa epekto ng bungang kinain ko. Ngunit isang bagay ang sigurado, simula ng gabing iyon, hindi na ako magiging pareho. Ang katawan ko'y hinahanap ang presensya niya, ang isip ko'y uhaw sa bawat salita niya, at ang puso ko'y unti-unti nang nahuhulog sa isang nilalang na hindi ko dapat minahal. Pag-uwi ko sa baryo, namumutla ako at hindi makatingin ng diretso sa aking ina. Napansin niya ang kakaibang kinang sa mata ko at ang pagkabahala sa kilos ko. Ngunit wala akong nasabi. Paano ko nga ba ipapaliwanag na unti-unti nang binabago ng isang engkanto ang buo kong pagkatao? Pagkalipas ng mga araw matapos kong matikman ang bungang inialok ni Joaquin, napansin kong lalo akong naging balisa. Parang hindi na ako makontento sa simpleng tubig mula sa poso namin. Ang katawan ko'y palaging uhaw, ngunit hindi tubig ang hinahanap ko. May halong init at pangangailangan na hindi ko pa naranasan noon. Kahit anong gawin ko, bumabalik at bumabalik sa isip ko ang mga mata ni Joaquin, ang amoy ng kanyang balat, at ang lambing ng tinig niya. Sa gabi, habang nafahiga, ramdam ko ang init na dumadaloy sa katawan ko. Parang may apoy na hindi mapatay. Minsan napapabangon ako, napapatingin sa bintana. Umaasang naroon siya, nakatayo sa dilim, pinagmamasdan ako. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, pakiramdam ko'y andoon nga siya, nagbabantay, naghihintay. Isang umaga, habang nag-iigib ako ng tubig kasama ng ilang kababaihan, bigla akong tiningnan ng isa sa kanila at nagsabi, "Merilia, parang pumapayat ka. Laging maputla ang mukha mo, pero sa mga mata mo may kakaibang kislap. Para kang laging gising buong gabi." Hindi ko alam ang isasagot, kaya napangiti na lang ako at nagbaba ng tingin. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ako nagkakamali.
Ang lahat ng iyon ay epekto ng ginawa ni Joaquin. Kinahaponan, bumalik ako sa balon na para bang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Sa paligid, ramdam ko na agad ang malamig na simoy ng hangin. At nang sumilip ako sa bukana ng balon, lumitaw siya mula sa lilim ng mga punong kahoy. Ngayon ay mas malinaw ko siyang nakita. Ang buhok niyang maitim at mahaba'y kumikislap. At ang kanyang anyoy mas kaakit-akit kaysa dati. Alam kong nahihirapan ka, sabi niya habang lumalapit. Ang katawan mo'y nagsisimula ng maghanap sa akin. Hindi mo ito maiiwasan. Napakapit ako sa banga na hawak ko. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano ang ginawa mo sa akin, Joaquin? Tanong ko. Halos nanginginig ang tinig. Bakit hindi ko na makontrol ang sarili ko? Lumapit siya at inilagay ang kamay niya sa aking balikat. Ang haplos niya ay parang apoy na naglalakbay sa balat ko. Ginayuma kita, Merilia. Diretsyong sabi niya, walang pagtatago. Nilagyan ko ng aking kapangyarihan ang tubig na iniigib mo upang madama mo ang tawag ng aking mundo. Hindi ito para saktan ka, kundi para maramdaman mo ang ugnayan na matagal nang nararapat sa atin. Nanlaki ang mga mata ko at napaatras. Ginayuma mo ako, pulelas ko, puno ng pagkabigla. Ibig sabihin hindi totoo ang lahat ng nararamdaman ko? Pawang ilusyon lang? Umiling siya at lumapit palalo. Hindi ganap. Oo, ginamit ko ang gayuma upang mahila ka palapit sa akin. Ngunit ngayon, ang tibok ng puso mo, ang apoy na nararamdaman mo, iyon ay hindi nagawa ng gayuma. Iyon ay galing na mismo sa iyo. Hindi mo ba nararamdaman na kahit wala ang aking kapangyarihan, hinahanap-hanap mo pa rin ako? Napatitig ako sa kanya at doon ko naisip na may katotohanan ang kanyang sinabi. Kahit alam kong may gayuma, hindi ko maipaliwanag kung bakit sa tuwing wala siya, ang buong pagkatao ko'y nananabik. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Hindi ko alam kung dapat ba kitang kamuhian o mahalin. Sagot ko, nangingilid ang luha ko. Niloko mo ako. Pero bakit ngayon, sa halip na galit, mas nararamdaman kong gusto kitang makita? Hinawakan niya ang kamay ko at dinala sa kanyang dibdib. Ramdam ko ang pintig ng puso niya. Matibay, malakas, at may kakaibang ritmo. Wala na tayong magagawa. Merilia. Bulong niya. Tayo'y nakatali na sa isa't isa. Hindi ko na mababawi ang gayuma, ngunit kaya kong ipakita sa iyo na higit pa rito ang aking nadarama. Doon ko naramdaman ang init ng kanyang hininga, habang dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa akin. Tumigil ang oras, ang paligid ay nawala, at tanging siya lamang ang natira. Nang magtagpo ang aming mga labi, parang sumabog ang apoy sa aking katawan. Ang init na iyon ay hindi na maipapaliwanag. At sa unang pagkakataon, tuluyan akong sumuko sa kapangyarihan niya. Ngunit kasabay ng init at alab ay ang bigat ng konsensya. Sa aking isip, naroon ang mga alaala ng aking ina, ng mga babala ng matatanda, at ng simpleng buhay na tinalikuran ko. Alam kong unti-unti akong nawawala sa mundong alam ko noon. Ngunit sa piling ni Joaquin, hindi ko rin kayang umiwas. Pag-uwi ko ng gabing iyon, mahigpit akong niyakap ng aking ina. Anak, bakit parang iba ka na ngayon? May tinatago ka ba sa akin? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Hindi ako nakapagsalita. Sa halip, napayakap na lamang ako, pinipigilang lumuha. Sa puso ko, ramdam ko na nagsimula na ang laban sa pagitan ng sarili kong pagkatao at ng kapangyarihang hindi ko na mababalik. At sa unang pagkakataon, natanto kong ang gayumay hindi lamang nakatali sa katawan ko, kundi pati na rin sa aking kaluluwa. Pagkaraan ng gabing iyon, hindi na naging katulad ng dati ang bawat araw ko. Sa umaga, pinipilit kong pumangon at gawin ang mga nakasanayan kong gawain, maglinis ng bahay, tumulong sa pagluluto at mag-ibib ng tubig. Ngunit sa bawat galaw ko, may bahagi ng isip at katawan kong naghahanap kay Joaquin. Hindi na sapat ang mga simpleng bagay na dati nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Ang mga halakhak ng mga bata sa kalsada
ang amoy ng bagong ani sa palengke, at ang mga kanta ng kapitbahay tuwing hapon. Lahat ng ito'y parang nawalan ng kulay. Sa halip, ang naiisip ko lamang ay kung kailan ko siya muling makikita. Sa tuwing naiidlip ako, dumadalaw siya sa panaginip ko. Nakikita ko siyang nakatayo sa tabi ng balon, nakangiti, at tinatawag ang pangalan ko. Kapag nagigising ako, tila ba may naiwan siyang bakas, isang malamig na haplos sa aking pisngi, o kaya'y amoy ng mga bulaklak na hindi ko naman nakikita sa aming baryo. At habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitindi ang pagkahumaling ko sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa mata ng aking ina ang pagbabago sa akin. Isang gabi habang sabay kaming kumakain, tiningnan niya ako ng diretsyo. "Merilya, anak, may itinatago ka ba? Parang laging malayo ang isip mo. Kung saan-saan ka nalang biglang nawawala. Baka may nakikita ka na sa gubat." Ang boses niya'y puno ng pag-aalala, ngunit may halong takot. Alam kong iniisip niya ang mga babala ng matatanda. Napayuko ako at hindi agad nakasagot. Pinilit kong mumiti at sabihin, "Napapagod lang po ako, inay, wala pong ibang dahilan." Ngunit kahit ako, ramdam kong hindi siya kumbinsido. Sa gabi ring iyon, narinig kong nagdarasan siya ng taimtim, humihiling ng proteksyon para sa akin. At sa bawat salitang binibigkas niya, nakaramdam ako ng matinding bigat sa dibdib. Para bang nahahati ang pagkatao ko. Ang isang bahagi gustong manatiling tapat sa pamilya at sa mga aral ng aming baryo, ngunit ang isa na may hindi na kayang iwan si Joaquin. Kinabukasan, hindi ko na napigilan ang sarili kong bumalik sa balon. Ang bawat hakbang ko patungo roon ay parang hinihila ng isang tali. Nang makita ko siyang muli, nakatayo siya sa gilid, nakangiti at tila matagal akong hinintay. Lumapit agad siya at hinawakan ang aking kamay. "Alam kong nahihirapan ka," bulong niya. "Ramdam ko ang paglalaban ng iyong isip at puso. Ngunit tandaan mo, Merilya, hindi mo kailangang lumaban sa akin. Ako'y narito, hindi para sirain ka, kundi para iparamdam sa iyo ang pag-ibig na hindi mo pa nararanasan." Napapikit ako at halos maiyak. "Pero ginayuma mo ako," sagot ko, mahina ngunit puno ng sakit. "Paano ako makakatiyak na totoo ang nararamdaman ko kung simulat sa pool ay pinilit mo na akong mahulog sa iyo?" Hinawakan niya ang aking pisngi at tinitigan ako ng mariin. "Oo, ginayuma kita at hindi ko iyon itatanggi. Ngunit ang gayuma ay simula lamang. Ang damdamin mo ngayon ay hindi ko na kontrolado. Ikaw na ang pumipili na bumalik sa akin, hindi na ang gayuma. Kung hindi totoo ang nararamdaman mo, bakit mo pa ako hinahanap sa bawat sandali ng iyong buhay?" Hindi ko siya masagot. Alam kong totoo ang kanyang sinabi. Kahit ilang ulit kong piliting umiwas, lagi akong bumabalik. Kahit ilang beses kong sabihing mali ang lahat, ang puso ko'y kumakapit pa rin sa kanya. At sa kabila ng lahat, ramdam ko ring may katotohanan sa kanyang mga mata. Hindi lamang ito laro para sa kanya. Lumapit siya ng mas malapit pa, hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. "Merilya, huwag ka nang magduda. Ang gayumay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin ngayon." At bago ko pa man makatanggi, hinila niya ako sa kanyang bisig. Sa unang pagkakataon, hindi na ako lumaban. Niyakap ko siya pabalik, mahigpit at buong puso. Na para bang doon lang ako ligtas. Sa yakap na iyon, ramdam ko ang tibok ng kanyang puso, malakas at matatag, ngunit may halong lambing. At sa ilalim ng mga punong kahoy, sa gitna ng katahimikan ng gubat, tuluyan akong sumuko. Hindi ko alam kung tama o mali, pero alam kong iyon ang totoo kong damdamin. Pagbalik ko sa bahay, ramdam kong may pagbabago sa akin. Hindi na ako katulad ng dati. Sa aking mga mata, may ningning na hindi ko kayang ipaliwanag, at sa bawat galaw ko, parang dala ko ang presensya niya. Ngunit kasabay ng bagong kasiyahang iyon, ramdam ko rin ang bigat ng lihim na unti-unti nang hindi ko kayang itago. Ang baryo, ang pamilya ko, at ang buhay na alam ko, lahat ng ito'y nakabitin na sa isang sinulid. At alam kong darating ang araw na kailangang mamili ako kung saan ako tunay na nababagay.
Mula nang yakapin ko si Joaquin nang walang pag-aatubili, lalo akong naging bihag ng kanyang presensya. Ang bawat araw ay tila umiikot na lamang sa paghihintay kung kailan muli siyang lilidaw. Kahit abala ko sa gawaing bahay, naroroon sa isip ko ang kanyang mukha at ang init ng kanyang haplos. Sa gabi, sa tuwing napapapikit ako, ang mga panaginip ko'y nagiging buhay na alaala ng mga sandaling magkasama kami. Ang katawan ko'y tila nabubuhay lamang kapag siya'y malapit. Isang gabi, matapos ang hapunan, nagkunwari akong may kailangan pa akong gawin sa labas. Sinabi ko sa aking ina na kukuha lamang ako ng hangin, ngunit ang totoo, hindi ko mapigilang puntahan ang daan patungo sa balon. Ang buwan ay bilog at maliwanag at ang paligid ay puno ng kalmadong katahimikan. Ngunit habang papalapit ako, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa paligid. Hindi ito tulad ng mga nakaraang pagbisita ko roon na puno ng hiwaga at lambing. Ang gabing iyon ay tila may mas mabigat na laman. Pagdating ko, naroon si Joaquin, nakatayo sa lilim ng isang punong kahoy, nakatitig sa akin. Ang anyo niya ay mas matindi kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila naglalagablab, at ang kanyang presensya ay parang dumadagundong sa lupa. Hindi siya agad nagsalita, ngunit ang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang salita. Lumapit ako, ramdam ang kaba sa dibdib ko. Joaquin, tawag ko mahina ang boses. Bakit parang iba ka ngayong gabi? Dahan-dahan siyang lumapit at sa bawat hakbang niya'y para bang lumiliit ang mundo. Nang makarating siya sa aking harap, marahan niyang hinawakan ang aking kamay at inilapit sa kanyang dibdib. Dahil ngayong gabi, Merilia, nais kong iparamdam sa iyo ang buong pagkatao ko. Hindi lamang bilang isang engkanto na minahal mo, kundi bilang nilalang na may kapangyarihang hindi mo pa lubos nakikilala. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso, malakas, matalim at tila umaalinsunod sa pintig ng lupa. Nang ibalot niya ang kanyang bisig sa akin, naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Sa gabing iyon, ang pagitan naming dalawa'y tuluyang nawala. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa akin at ang halik na iyon ay hindi gaya ng una naming pagtatagpo. Ngayon, puno ito ng alab, ng pananabik at ng pag-angkin na parang hindi na niya kayang pakawalan. Hindi ko na rin nakontrol ang sarili ko. Sa bawat haplos niya, sa bawat daan ng kanyang mga daliri sa aking balat, naramdaman kong unti-unting nagiging kanya ako. Ang mga bituin sa langit ay tila nakatingin at ang buwan ay saksi sa aming pagsuko sa damdaming matagal nang bumabalot sa amin. Sa ilalim ng mga punong kahoy at sa tabi ng balon na naging saksi sa lahat, naganap ang unang gabi ng aming pagtatalik. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na iniisip ang mga babala ng aking ina o ang takot ng baryo. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kanyang katawan laban sa akin at ang katotohanang kahit bawal. Iyon ang pinili ng puso ko. Ang kanyang bawat halik at bawat bulong sa aking tenga ay parang sumpang hindi ko na kayang takasan. Pagkatapos ng lahat, nakahiga ako sa kanyang dibdib, hinihingal at nanlalambot. Hinaplos niya ang aking buhok at bumulong. Ngayon, Merilia, wala nang makapaghihiwalay sa atin. Ang iyong kaluluwa ay nakatali na sa akin. Napapikit ako at naramdaman ang bigat ng kanyang sinabi. Hindi ko alam kung iyon ay banta o pangako. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay natagpuan ko ang bahagi ng sarili kong matagal ko nang hinahanap. Ngunit kinabukasan, nang bumalik ako sa baryo, ramdam kong may kakaibang pagbabago sa akin. Ang mga mata ng mga tao ay tila nakatuon sa akin, at ang ilan sa kanila'y nagsimulang magbulungan. Napansin nilang mas maputla ako, mas tahimik, at may kakaibang ningning sa aking tingin. Ang aking ina, lalo na, ay hindi mapakali. Merilia, sabi niya habang hawak ang aking mga kamay,
May nangyayari ba sa'yo na hindi ko alam? Hindi ka na ang anak na nakasanayan ko. Parang may ibang puwersang humahawak sa iyo. Gusto kong magsalita, gusto kong sabihin ang lahat, ngunit hindi ko magawa. Parang may nakaharang sa lalamunan ko at ang mga salitang dapat sana'y ipagtatapat ko ay nagiging abo sa bibig ko. Sa halip, niyakap ko lamang siya ng mahigpit at bumulong, "Inay, huwag kayong mag-alala, ayos lang ako." Ngunit sa loob ko, alam kong hindi na ako lubos na kabilang sa kanilang mundo. Sa piling ni Joaquin, natagpuan ko ang isang apoy na hindi ko na kayang iwan. At habang mas lumalalim ang gabi ng aking buhay, mas lalo kong naiintindihan na ako'y nasa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong kinagisnan ko at ang mundong pilit akong hinihila ng isang engkanto na aking minahal. Simula ng gabing naganap ang pagtatalik namin ni Joaquin, mas lalo kong naramdaman ang pagbabagong unti-unting bumabalot sa akin. Hindi lamang ito simpleng pagkahumaling, kundi isang pagkakagapos na hindi ko na kayang putulin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang uhaw ng katawan ko sa presensya niya. Para bang kapag malayo siya, nawawalan ako ng lakas, at kapag malapit siya, nagiging buo muli ang pagkatao ko. Ngunit kasabay nito, ay nagsimula ring mapansin ng mga tao sa baryo ang kakaibang kilos ko. May isang umaga na habang naglalaba ako sa ilog kasama ang ibang kababaihan, narinig ko ang mahihinang bulungan sa likuran ko. "Iba na talaga si Merilia," sabi ng isa. "Hindi na siya nakikisama gaya ng dati. At tingnan mo ang mga mata niya, parang may kakaibang kislap." Sumang-ayon ang isa pa. Naririnig ko, gabi-gabi raw siyang umaalis at bumabalik lang kapag madaling araw. Baka nga may sinasabi ang matatanda. Baka nadagit siya ng engkanto. Napayuko ako at hindi na nagkomento. Hinayaan ko na lamang ang kanilang mga salita. Ngunit sa loob-loob ko, tumagos ito gaya ng punyal. Totoo ang kanilang hinala at yun ang katotohanang hindi ko masabi kahit kanino. Umuwi akong tahimik at pilit na tinatabunan ang bigat ng aking konsensya. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng aking ina. Kita ko sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Anak, bakit ka laging wala sa sarili?" Hindi na ako mapakali. "Nakikita kong may tinatago ka. Huwag mong hayaan na unti-unting mawala ka sa mundo ito." Napahigpit ang hawak niya sa aking kamay at doon ko naramdaman ang kirot ng kanyang pagmamahal. Gusto kong magsalita at magtapat ng lahat, ngunit muling naging abot labis ang bigat sa dibdib ko. Ang mga salita ay tila binabalot ng usok at hindi ko mailabas. Sa halip, umiling ako at ngumiti. "Inay, ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala." Ngunit alam kong hindi siya kumbinsido. At sa kanyang mga mata ay nakikita ko ang takot na baka tuluyan na ako ang mawala. Nang gabing iyon, hindi ko na napigilang lumabas at puntahan si Joaquin. Naroon siya sa tabi ng balon, nakangiti na para bang matagal na akong hinihintay. Sa sandaling nakita ko siya, nakalimutan ko ang lahat ng pangamba. Niyakap niya ako agad at sa kanyang mga bisig, muli kong naramdaman ang init at kaligtasan na hinahanap ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Joaquin. Bulong ko habang nakasubsob sa kanyang dibdib. Nararamdaman kong unti-unti akong nawawala sa sarili. Ang pamilya ko'y nag-aalala at ang baryo'y nagsisimula ng magduda. Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng ito. Hinaplos niya ang aking buhok at nagsalita ng marahan. "Merilia, hindi mo na kailangang mag-alinlangan. Ang damdamin mong nararamdaman ngayon ay hindi na dulot ng gayuma. Ang puso mo'y kusa nang humahanap sa akin. Hindi ba't kahit pilitin mong umiwas, bumabalik ka pa rin? Iyon ay patunay na totoo na ang lahat." Tumingala ako at tinitigan siya sa mga mata. Nandoon ang katiyakan, ang tapang at ang alab na hindi ko makita kahit saan pa. Alam kong hindi na ako makakawala sa kanya kahit anong gawin ko. Ngunit sa kaloob-looban ko, may maliit na tinig na paulit-ulit na nagtatanong. Totoo nga ba itong pag-ibig na nararamdaman ko? O nananatili pa rin itong epekto ng gayuma?
Kung aalis ako, hihina ako. Dagdag niya. Kung lalapit ka, magiging buo ka. Iyon ang katotohanan ng ating ugnayan. At sa sandaling iyon, pinili kong manahimik. Sa halip na magtanong, hinayaan kong muli siyang yakapin. Ang apoy na nagsimula sa simpleng bulong at bungang inialok ay ngayon naging apoy na lumalamon sa aking buong pagkatao. Pag-uwi ko, hindi ko na nagawang harapin ang aking ina. Humiga ako sa banig at nakatalikod habang nararamdaman kong muli siyang nagdarasal. Humihiling ng liwanag para sa akin. Ngunit alam kong kahit anong dasal, hindi na kayang bawiin ang nangyari. Ako'y nasa pagitan na ng dalawang mundo at unti-unti nang nagiging malinaw sa akin na darating ang araw na kailangang mamili kung saan ako tunay na nabibilang. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa palengke, may isang matandang babae na biglang lumapit sa akin. Ang kanyang mga matay tila nakikita ang kaluluwa ko. "Iho, mag-ingat ka," bulong niya. "May aninaw nakatali sa iyo. Hindi lahat ng pag-ibig ay galing sa Diyos. May mga pag-ibig na gawa ng kapangyarihan." At yon ang pinakamahirap iwan. Hindi ko alam kung paano siya titingnan, kaya't nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Ngunit ang kanyang mga salita'y kumapit sa isip ko. Sa mga gabing sumunod, mas lalo kong naramdaman ang kawalan ng lakas kapag hindi ko nakikita si Joaquin. Para bang ang katawan ko'y natutuyo at ang kaluluwa ko'y nagiging hungkag. Ngunit sa sandaling siya'y lumapit at yakapin ako, muli kong nararamdaman ang buhay. Doon ko lalo pang napagtanto ang bigat ng aking kalagayan, na ako'y bihag na at hindi ko alam kung makakawala pa ako. Habang patuloy ang mga gabi ng aming pagkikita ni Joaquin, nagsimulang magbago ang tingin sa akin ng buong baryo. Hindi lamang bulungan at chismis ang naririnig ko. Hindi malinaw na mga mata na nakatingin sa akin na para bang ako'y isang bagay na hindi na nila maipaliwanag. May mga pagkakataong pagdaan ko sa palengke, tumitigil ang usapan ng mga tao. Ang iba na may bumubulong ng mga salitang alam kong ako ang tinutukoy, na ako'y sinapian, ginayuma, o kaya na may inangkin ng engkanto. Ang mga bata na dati masaya kong kalaro ay unti-unting lumalayo at ang mga kapitbahay ay nagiging malamig ang pagtingin. Lalong hindi mapakali ang aking ina. Tuwing gabi, lagi siyang nakatanaw sa akin habang kumakain kami. Halos hindi na siya natutulog sa pag-aalala. Minsan, hindi niya na nakayanan at kinausap ako ng buong tapang. "Anak," sabi niya, mahigpit ang tinig, "sabihin mo sa akin ang totoo. May nakikita ka ba? May kinakasama ka bang nilalang sa gubat?" Napalunot ako at halos bumigay na ang dibdib ko sa bigat ng kanyang tanong. Ngunit muli, para bang may puwersang pumipigil sa aking magsabi ng totoo. Niyakap ko na lamang siya at nagsabing, "Wala po, inay. Napapagod lang po ako." Ngunit kita sa kanyang mga mata na hindi niya ako pinaniniwalaan. Dahil dito, nagsimula siyang maghanap ng tulong. Isang hapon, may dinala siyang albularyo mula sa kabilang baryo. Isang matandang lalaking maputla ang balat at puno ng mga agimat at orasyon sa katawan. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay nagsalita. Ang dalagang ito ay may nakapulupot na anino. Hindi siya nag-iisa sa kanyang mga gabi. May espiritu o nilalang na kumukuha ng kanyang lakas. Kung hindi mapuputol ang ugnayan, maaaring tuluyan na siyang mawala sa mundong ito. Nanlamig ako sa kanyang sinabi. Ang aking ina ay napaiyak at agad na nakiusap sa kanya kung paano ako maililigtas. Ngunit ang albularyo ay umiling. Hindi ito basta-bastang sumpa. May kapangyarihan itong malalim. At ang dalagang ito mismo ang pumayag na tanggapin ito. Hindi mo siya maililigtas hanggat hindi niya mismo pinipiling lumayo. Napaiyak ako sa mga salitang iyon dahil alam kong totoo. Ako mismo ang pumili na bumalik kay Joaquin. Ako mismo ang tumanggap ng prutas na kanyang inialok. At ako mismo ang sumuko sa kanyang bisig. Kahit sabihin kong may gayuma, hindi ko maitakaila na may bahagi sa akin na kusang nagnais.
Kinagabihan, muli akong nagpunta sa balon. Naroon si Joaquin, naghihintay na parang alam na niya ang lahat ng nangyari. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Joaquin, bulong ko, nanginginig ang tinig. Nalalaman na nila, ang mga tao'y nagdududa at ang aking inay umiiyak sa takot. Ang sabi nila'y mawawala ako kung magpapatuloy pa ito. Hinaplos niya ang aking mukha at ngumiti. Hindi ka mawawala, Merilia, hindi kita pababayaan. Ang mga tao'y natatakot lamang sa hindi nila nauunawaan, ngunit ako'y naririto para ipakita sa iyo na ang pag-ibig natin ay mas malakas kaysa sa kanilang mga dasal at babala. Ngunit kahit anong lambing ng kanyang tinig, hindi na maitatago ang bigat na dinadala ko. Ramdam ko ang lalim ng aking pagkalito. Kung tunay ba ang lahat ng nararamdaman ko o nananatili itong nakatali sa gayuma na kanyang ginawa. Gusto kong maniwala na totoo ang kanyang pag-ibig, ngunit sa tuwing naiisip ko ang mga salita ng albularyo, natatakot ako. Paano kung totoo sila? Tanong ko, halos umiiyak. Paano kung ang lahat ng ito'y bunga lamang ng kapangyarihan mo? Paano kung ang pagmamahal kong ito'y hindi tunay, kundi ilusyon lang? Nanahimik siya sandali at pagkatapos ay nagsalita. Merilia, ang gayumay maaaring simula, ngunit hindi nito kayang pilitin ang puso mo magpakailanman. Kung hindi mo ako minahal, hindi ka babalik-balik sa akin. Hindi mo hahanapin ang bawat haplos ko at hindi ka susuko sa bawat yakap ko. Hindi ito gawa ng gayuma lamang, ito'y gawa ng iyong sariling damdamin. Sa mga salitang iyon, napaiyak ako at tuluyang niyakap siya. Ngunit kahit sa bisig niya, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga mata ng aking ina at ang mga bulungan ng baryo. Ako'y nasa gitna ng apoy at tubig, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Sa mga sumunod na gabi, mas lalo akong naging bihag ng kanyang presensya. Ngunit kasabay nito'y ang pagkalayo ko sa aking pamilya at sa mga tao. Ang baryo'y nagsimulang mag-ingat at ang aking inay palaging nagdarasal sa tuwing ako'y umaalis. Ngunit ako, sa bawat pagkakataon, mas pinipili kong sundin ang tawag ng puso ko kaysa sa takot ng iba. At sa puntong iyon, natanto kong ang aking mundo ay unti-unti nang lumalabo. Ang dating buhay ko'y nagiging alaala na lamang at ang tanging malinaw ay ang mukha ni Joaquin. Ang engkantong minahal ko at ang nilalang na nagbago ng lahat ng bagay sa aking pagkatao. Habang lalo akong nahuhulog sa mga bisig ni Joaquin, mas lumalala rin ang mga bulong-bulungan sa baryo. May isang gabi na nadatnan ko ang aking ina na nakaluhod sa harap ng maliit naming altar, umiiyak habang mahigpit na hawak ang rosaryo. Nang mapansin niya ako, agad niyang pinunasan ang kanyang mga mata at lumapit. Anak, kausapin mo naman ako. Sabihin mo ang totoo. Sino ang nakikita mo sa gubat? Sino ang dahilan ng mga pagbabagagong ito sa iyo? Hindi ko siya masagot. Para bang nakulong ang aking tinig at ang tanging nagawa ko lang ay niyakap siya ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan at lalo akong nasaktan sa bigat ng kanyang pag-aalala. Kinabukasan, habang naglalakad ako papuntang ilog, may ilang kababaihan na hindi na nagpaligoy-ligoy. Merilia, sabi ng isa, huwag ka nang magtago. Alam naming may kinakasama kang nilalang. Nakikita ka naming pumapasok sa gubat tuwing gabi at bumabalik kapag madaling araw. Kung ayaw mong madamay ang buong baryo, putulin mo na ang ugnayan mo sa kanya. Napatigil ako at halos lumuha. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang hindi nila mauunawaan. Ang alam ko lang, ang bawat gabi kay Joaquin ay isang apoy na hindi ko kayang patayin. Sa gabing iyon, humarap ako kay Joaquin sa tabi ng balon. Ang buwan ay kalahati at ang paligid ay napakatahimik. Hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Joaquin, sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo ba ang nararamdaman mo para sa akin? O lahat ng ito'y laro lamang ng kapangyarihan mo? Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata.
Hinawakan niya ang aking mga pisngi at pinunasan ang luha ko. Merilia, hindi ito laro. Oo, inamin ko noon na ginayuma kita. Ngunit ngayon, wala na sa aking mga kamay ang nararamdaman mo. Ikaw na mismo ang pumipili na bumalik. Kung hindi mo ako mahal, bakit nandito ka pa rin? Napatingin ako sa kanya at doon ko nakita ang lambing na hindi ko pa kailanman nakita sa ibang lalaki. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang misteryong hindi ko masilip ng buo. Pero paano ako makakasiguro? Tanong ko. Halos pabulong. Paano kung lahat ng ito'y ilusyon lamang at hindi ko kailanman makilala kung alin ang totoo? Huminga siya ng malalim at saglit na natahimik. May mga bagay na hindi na kayang sukatin ng mortal na pag-iisip. Ngunit nararamdaman mo sa sarili mo. Hindi ba? Kapag wala ako, nanghihina ka. Kapag kasama mo ako, buo ka. Iyon ay higit pa sa gayuma. Iyon ay koneksyon ng ating mga kaluluwa. Sa sandaling iyon, niyakap niya ako at muli kong naramdaman ang init ng kanyang katawan. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng katotohanang alam kong hindi na ako lubos na kabilang sa mundong kinadisnan ko. Ang bawat gabi kay Joaquin ay parang isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang isa'y puno ng dasal, takot at babala, at ang isa'y puno ng alab, hiwaga at pag-ibig na hindi ko maipaliwanag. Ngunit hindi ko rin kayang baliwalain ang epekto nito sa aking pamilya. Isang gabi, narinig kong umiiyak ang aking ina habang kausap ang ilang kapitbahay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang anak ko'y unti-unting nawawala. Para siyang hindi na ang Merilia na pinalaki ko. Sa mga salitang iyon, hindi ko na napigilan ang sarili kong lumuha ng palihim. Pakiramdam ko'y pinipilas ang puso o sa pagitan ng dalawang pagmamahal. Ang pagmamahal ko sa aking ina at ang pagmamahal ko kay Joaquin. Muli kong hinarap si Joaquin kinabukasan. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa, sabi ko, puno ng luha. Mahal kita, ngunit mahal ko rin ang aking pamilya. Ayaw kong makita silang nahihirapan dahil sa akin. Maribit niya akong niyakap at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pait ng katotohanan. Kung pipiliin mong lumayo, masasaktan ako. Ngunit hindi kita pipigilan. Ang kailangan mo lamang ay sundin ang totoo mong damdamin. Ako'y narito at kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagmamahal ko. Sa gabing iyon, natulog akong gising ang diwa. Paulit-ulit kong iniisip ang kanyang mga salita. Ang katawan ko'y nananabik. Ang puso ko'y kumakapit. Ngunit ang isip ko'y kinakaladkad ng mga babala at ng pag-iyak ng aking ina. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ramdam kong darating ang sandali na hindi ko na maiiwasang pumili kung saan nga ba ako tunay na nabibilang. Mula nang magtapat si Joaquin na ang lahat ng ito'y nagsimula sa gayuma, mas lalo akong naguluhan. Sa isang banda, ramdam kong totoo na ang damdamin ko. Ramdam kong hindi na ito basta epekto ng kapangyarihan niya. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko pa rin maiwasang magduda. Ang bawat halik niya, ang bawat yakap, at ang bawat pagtingin niya sa akin ay nagbabalik ng parehong tanong, tunay ba ito o ilusyon lang na itinanim sa puso ko? Lumipas ang mga araw na puno ng pag-aalinlangan. Hindi ako mapakali. Kapag kasama ko si Joaquin, dama ko ang kaligayahang hindi ko pa nararanasan. Ngunit sa tuwing umuuwi ako at nakikita ang mga mata ng aking ina na puno ng lungkot, para akong pinipilas ng matinding konsensya. Parang may dalawang kamay na sabay humihila sa akin at hindi ko alam kung alin ang dapat kong sundin. Isang gabi naglakas loob akong magsabi sa aking ina. Umupo kami sa harap ng aming maliit na hapag at mahigpit ang hawak niya sa aking kamay. Inay, bulong ko, may mahal akong nilalang. Nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Pinilit kong ipagpatuloy. Hindi siya tao, inay. Isa siyang engkanto. Siya ang dahilan kung bakit ako nagbago.
Siya ang dahilan kung bakit nararamdaman kong buhay ako. Ngunit siya rin ang dahilan kung bakit ako naguguluhan. Naluha ang aking ina at mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Anak, alam ko na. Ramdam ko mula pa noon. Ang hiling ko lang ay mailigtas ka. Hindi ko gustong mawala ka sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit pinili mong mahalin ang isang hindi mo kauri. Ngunit anak kita at hindi ko kayang talikuran ang pagmamahal ko sa iyo. Napayakap ako sa kanya at doon ko naramdaman ang bigat ng aking desisyon. Sa mga sumunod na gabi, sinubukan kong umiwas kay Joaquin. Hindi ako pumunta sa balon, hindi ko siya hinanap. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang katawan ko'y nanghihina, ang puso ko'y tila natutuyo. Ang mga mata ng aking ina ay puno ng pag-asa dahil akala niyang unti-unti akong bumabalik. Ngunit ang totoo, para akong unti-unting namamatay sa loob. Hanggang sa ikatlong gabi ng aking pag-iwas, hindi ko na kinaya. Parang may apoy na sumusunog sa aking kaluluwa. Tumakbo ako papunta sa balon at doon ko siya nakita, nakatayo, naghihintay na para bang alam niyang darating ako. Agad niya akong niyakap ng mahigpit at sa yakap na iyon, muli kong naramdaman ang buhay. Bakit ka umiwas, Merilia? Tanong niya. Puno ng sakit ang tinig. Halos mawalan ako ng diwa sa mga gabing wala ka. Napaiyak ako at napahigpit ng yakap. Joaquin, sinubukan kong lumayo. Sinubukan kong pakinggan ang pamilya ko, ang mga tao sa baryo. Ngunit hindi ko kaya. Sa bawat sandaling wala ka, para akong unti-unting namamatay. Sa piling mo lang ako buo. Hinaplos niya ang aking buhok at bumulong. Kaya nga sinasabi ko sa iyo noon, hindi mo na kailangang lumaban sa damdaming ito. Ito'y higit pa sa gayuma. Ito'y ugnayan na hindi kayang putulin ng kahit sino. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maiwasang magtanong. Kung totoo nga ang lahat ng ito, paano ko malalaman? Paano ko makasisiguro na ang pagmamahal ko'y hindi nakatali sa kapangyarihan mo? Tinitigan niya ako ng mariin at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang lungkot na hindi ko pa naramdaman noon. Wala akong kasagutang makapapawi sa lahat ng alinlangan mo. Ngunit kaya kong ipakita. Kaya kong ipadama na ang bawat sandali natin ay totoo. Ang sagot ay hindi mo matatagpuan sa isip mo, Merilia, kundi sa puso mo. Sa mga salitang iyon, muli niya akong hinalikan. Ang halik na iyon ay hindi gaya ng dati. Hindi ito apoy lamang, kundi usang pagsasamo. Isang pangakong hindi niya kayang bigkasin sa salita. At sa sandaling iyon, ramdam kong kahit nag-ugat ang lahat sa gayuma, ang nararamdaman ko ngayon ay hindi na ilusyon. Ngunit alam kong hindi doon matatapos ang lahat. Pag-uwi ko, nadatnan kong nakahanda ang aking ina. May hawak na mga dahon at insenso at isang dasal ang binibigkas niya. Nang makita niya ako, huminto siya at lumapit. Anak, sabi niya, puno ng luha. Kahit mahal mo siya, hindi ka naligtas. Ang ugnayan niyo ay nagdadala ng panganib, hindi lamang sa iyo, kundi sa ating lahat. Kailangang mamili ka. Ang puso mo ba'y para sa pamilya mo o para sa kanya? Sa mga salitang iyon, natigilan ako. Ang apoy sa puso ko ay sumiklab muli, ngunit kasabay nito ang kirot ng katotohanan. Dumating na ang sandaling kinatatakutan ko, ang panahon ng pagpili. Magdamag akong hindi nakatulog matapos ang sinabi ng aking ina. Ang mga salita niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan na kailangang pumili ako kung ang puso ko'y para sa aking pamilya o para kay Joaquin. Hindi ko maitatanggi ang bigat ng kanyang mga mata habang sinasabi iyon, kuno ng takot at pag-ibig na ayaw akong tuluyang mawala. Ngunit sa kabilang banda, naroon si Joaquin, ang nilalang na nagbigay sa akin ng init at kaligayahan na hindi ko pa naranasan. Dalawang mundo ang humihila sa akin at hindi ko alam kung alin ang higit na dapat kong sundin. Kinabukasan, sinubukan kong ipagpatuloy ang normal na gawain ko.
Naglinis ako ng bahay, nag-igib ng tubig sa poso, at tinulungan ang aking ina sa pagluluto. Ngunit ramdam kong pinagmamasdan niya ako sa bawat galaw, para bang hinihintay niya kung kailan ako bibigay. Sa mga mata niya, malinaw ang pag-aalala. Gusto kong sabihing ayos lang ako, ngunit alam kong hindi iyon totoo. May apoy sa loob ko na hindi ko kayang patayin. Pagsapit ng hapon, hindi ko na napigilan ang sarili kong magtungo muli sa gubat. Ang bawat hakbang ko'y puno ng kaba at pananabik, at gaya ng nakasanayan, naroon si Joaquin, nakatayo sa lilim ng balon. Para bang walang lumilipas na oras para sa kanya. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit at hinawakan ang aking mga kamay. Alam kong may dinadala kang bigat, Merilia, aniya, banayad ang tinig. Ramdam ko ang paglalaban sa iyong puso. Sabihin mo ano ang bumabagabag sa iyo. Napaluha ako at hindi ko na napigilan ang lahat ng aking kinikimkim. Joaquin, mahal kita. Hindi ko na kayang itanggi iyon. Ngunit mahal ko rin ang aking ina, ang aking pamilya at ang buhay na kinagisnan ko. Ang sabi nila, kung ipagpapatuloy ko ito, tuluyan akong mawawala. Hindi ko alam kung alin ang totoo. Hindi ko alam kung alin ang pipiliin ko. Hinaplos niya ang aking pisngi at tinitigan ako sa mga mata. Hindi ko hihilingin na iwan mo ang iyong pamilya. Ngunit kailangan mong tanggapin na ang ugnayan natin ay hindi simpleng bagay. Hindi mo maaaring pagsamahin ang dalawang mundo nang walang kapalit. Kung pipiliin mo ako, kailangan mong yakapin ang lahat ng kasama nito. Ang hiwaga, ang kapangyarihan, at ang pagkakaibang hindi mauunawaan ng mga tao. Sa mga salitang iyon, lalo akong naluha. Gusto kong isigaw na handa akong tanggapin siya. Ngunit sa likod ng isip ko, naroon pa rin ang mga babala ng aking ina at ng matatanda sa baryo. Ramdam kong hindi lang ito tungkol sa akin, kundi tungkol din sa kanila. Kung patuloy kong pipiliin si Joaquin, baka hindi ako ang nag-iisang madadamay. Lumipas ang mga araw na ako'y tila isang anino lamang sa sarili kong tahanan. Hindi ko masabi ang lahat, ngunit nakikita ng aking ina ang bigat sa aking dibdib. Isang gabi, kinausap niya ako ng buong tapang. Anak, aniya, kung talagang mahal mo siya, ipaglaban mo. Ngunit isipin mo rin kung saan ka dadalhin ng pagmamahal na iyon. Ang pag-ibig ay hindi lamang apoy na nagpapainit. Minsan ito'y apoy na sumusunog. Hindi ako natasagot. Ang puso ko'y parang dinudurog sa dalawang panig. Kinabukasan, muli kong hinarap si Joaquin. Kung pipiliin kita, ano ang mangyayari sa akin? Tanong ko. Halos pabulong. Tinitigan niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanan na hindi ko inaasahan. Hindi ka na magiging ganap na mortal. Ang kaluluwa mo'y magiging bahagi ng aking mundo. Hindi ka na lubos na mabibilang sa kanila, ngunit hindi ka rin mawawala. Magiging kabilang ka sa dalawang mundo, ngunit kailanmay hindi ka natatanggapin ng isa. Nang marinig ko iyon, napahigpit ang hawak ko sa kanyang kamay. Ibig sabihin, hindi na ako maaaring bumalik? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi na ako maaaring maging katulad ng dati? Mahinang tumango si Joaquin. Wala nang pagbabalik, Merilia. Kapag pinili mo ako, yun na ang iyong kapalaran. Ang mga salita niya ay parang tinit na bumaon sa aking puso. Mahal ko siya, ngunit kaya ko bang talikuran ang lahat ng nakasanayan ko? Kaya ko bang iwan ang aking ina na walang kasiguruhan kung ligtas pa ako? Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong nagsisimula na akong lamunin ng bigat ng aking sitwasyon. Pag-uwi ko, nadatnan kong nakaluhod muli ang aking ina sa altar. Narinig ko ang kanyang bulong, Diyos ko, iligtas niyo po ang aking. Sa loob ko, ramdam kong papalapit na ang oras ng aking desisyon. Ang oras na kailangang mamili kung sino ang tunay kong pipiliin. Lumipas ang ilang gabi na ako'y hindi mapalagay. Sa bawat araw na kasama ko ang aking ina, lalo kong nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Nakikita ko ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa at takot habang pinipilit niyang maging matatag para sa akin.
Ngunit sa bawat gabi na ako'y nagtatangkang umiwas kay Joaquin, ang katawang ko parang unti-unting nanghihina. Ang dibdib ko'y laging mabigat, ang paghinga ko'y tila laging mababaw at ang diwa ko'y nananabik sa presensya niya. Ang simpleng paghinga ng hangin mula sa bintana ay parabang tinig niyang bumubulong. Tinatawag ako na bumalik. Dumating ang isang gabi na hindi ko na nakayanan ang panghihina. Tahimik akong lumabas ng bahay habang natutulog ang aking ina. Ang buwan ay maliwanag at ang daan patungo sa gubat ay tila pamilyar na sa aking mga paa. Nang makarating ako sa balon, naroon siya, nakatayo na parang walang lumipas na oras. Agad niyang niyakap ang aking katawan at doon ko naramdaman ang apoy na matagal nang nanlilisik sa loob ko. Merilia, bulong niya, puno ng pag-alala. Huwag mo na akong iwasan. Ang puso mo'y para sa akin at hindi mo na kailangang lumaban. Napaiyak ako sa kanyang dibdib. Joaquin, hindi ko alam kung ano ang tama. Mahal kita, oo. Ngunit sa piling ng pamilya ko, lagi akong nababalisa. Hindi ko kayang makita silang nasasaktan dahil sa akin. At kung pipiliin kita, alam kong hindi na ako maaaring bumalik sa kanila. Hinaplos niya ang aking buhok at marahan siyang nagsalita. Hindi ko hihilingin na kalimutan mo sila, ngunit ang ating pag-ibig ay hindi na kayang itanggi. Hindi ito simpleng pagkahumaling. Ako mismo, isang engkanto na sanay sa pagdaan ng daan-daang taon, ngayon ay natutong mangamba. Dahil kapag wala ka, parang hindi ko rin alam ang aking silbi. Sa mga salitang iyon, lalo kong naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi lamang ako ang nagdurusa, maging siya sa kanyang kalakasan at kapangyarihan ay nagiging marupok kapag ako'y wala. At doon ko naintindihan na hindi na ito basta gayuma lamang. Ang apoy na ito'y lumampas na sa mahika at naging tunay na damdamin. Sa mga sumunod na araw, mas lalo akong napalapit sa kanya. Ang bawat gabi, ginugol namin sa piling ng isa't isa. Hindi na ako nag-alinlangan sa mga haplos niya at sa mga halik niyang puno ng alab. Ngayon, pinili ko na siya hindi dahil sa gayuma kundi dahil sa sarili kong puso. Alam kong mali sa paningin ng iba, ngunit sa mga sandaling iyon, wala na akong pakialam. Ngunit kasabay ng aking desisyon ay ang lalong paglakas ng bulung-bulungan sa baryo. Ang mga kapitbahay ay mas naging hayagan sa kanilang pagdududa. May mga nagsasabing nakita nila akong nakikipag-usap mag-isa sa dilim. Ang iba naman nagsasabing nakikita nila akong pumapayat at tila laging may sakit. Ang ilan ay nagbabalak na humingi ng tulong sa pari at sa albularyo upang tuluyan akong maalis sa impluwensya ng masamang nilalang. Nang mabalitaan ko iyon, hindi ako nakaramdam ng galit kundi ng lungkot. Alam kong hindi nila mauunawaan. Sa kanila, isa lamang akong dalagang nadagit ng engkanto, isang biktima ng kapangyarihan. Ngunit sa totoo, ako mismo ang pinili. Ako mismo ang nagbigay ng puso at katawan ko sa kanya. Isang gabi, habang nakahiga sa tabi ni Joaquin sa lilim ng mga punong kahoy, tinanong ko siya, kung pipiliin kita ng lubos, ano ang kapalit? Tinitigan niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang bigat ng kanyang sagot. Kapag pinili mo ako, Merilia, tuluyan kang magiging bahagi ng aking mundo. Hindi ka na lubos na magiging tao. Oo, maaari mong makita pa ang pamilya mo, ngunit hindi na sa parehong paraan. Hindi na ikaw ang dating ikaw. Napalunok ako at niyakap siya ng mahigpit. At kung hindi kita pipiliin, tanong ko. Mahinang ngumiti siya, puno ng pait. Kung iiwan mo ako, mawawala ako sa iyong buhay, ngunit hindi sa iyong kaluluwa. Dahil nakatali na tayo. Ang paglayo mo ay mag-iiwan ng sugat na hindi na maghihilom. Sa mga salitang iyon, lalo kong naramdaman ang kabigatan ng aking kapalaran. Walang kasagutan na hindi magdudulot ng sakit. Pipiliin ko siya, mawawala ako sa mundo ng aking pamilya. Kung iiwan ko siya, mawawala ang bahagi ng sarili kong natagpuan ko lamang sa kanya. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan kong gising ang aking ina, nakaupo sa tabi ng lampara. Tinitigan niya ako, puno ng luha ang kanyang mga mata.
Anak, aniya, alam kong pinili mo na siya, ngunit bago ka tuluyang lumayo, tandaan mo na mahal kita. Kahit saan ka man mapunta, anak pa rin kita. Niyakap ko siya ng mahigpit at doon ko naramdaman ang hapdi ng aking desisyon. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi na ako makakabalik sa dati kong sarili. Ang puso ko'y tumibok na para kay Joaquin at iyon ang landas na pinili ko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, ramdam kong may kapalit na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ang oras ng ganap na pagpili ay papalapit na at alam kong hindi na ito matatakasan. Ang gabing iyon ang naging simula ng lahat. Sa harap ng aking ina, matapos ang kanyang mga salita ng pagtanggap at pamamaalam, ramdam kong wala na akong matatakasan. Mahal niya ako at ramdam kong buo ang kanyang puso sa pagbibigay sa akin ng kalayaan na sundin ang sarili kong desisyon. Ngunit kasabay nito, naramdaman kong unti-unti na akong hinihila palapit sa isang landas na hindi ko na mababalikan. Ang pag-ibig ko kay Joaquin ay naging higit pa sa apoy. Isa na itong kapalaran na hindi ko na kayang putulin. Kinabukasan, pinilit kong maging normal. Tumulong ako sa gawaing bahay, naglabas sa ilog at nakisabay sa mga kapitbahay na nagkukwentuhan sa palengke. Ngunit sa bawat tingin nila sa akin, ramdam kong hindi na ako kabilang. Ang kanilang mga matay puno ng hinala at takot, na para bang isang aninong nilalang ang kaharap nila at hindi na si Merilia na kilala nila noon. May mga bata ring umiiwas at nagtatago sa likod ng kanilang mga ina kapag nadadaanan ko. Sa bawat bulungan, lalo kong naramdaman ang pagkakaiba ko. Pagsapit ng gabi, muling nagpakita si Joaquin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang halong tuwa at pangungulila. Alam kong dumaan ka sa mga tingin ng mga tao, aniya habang hinahaplos ang aking pisngi. Ngunit wala kang dapat ipangamba. Huwag mong hayaang sirain ang kanilang takot ang apoy sa ating dalawa. Napaluha ako at yumakap sa kanya. Joaquin, kailangan kong magdesisyon. Mahal kita, ngunit hindi ko kayang baliwalain ang pamilya ko. Ayaw kong mawala sa kanila, ngunit ayaw ko ring mawala ka. Hinawakan niya ang aking mga kamay at mariing nagsalita. Ang puso mo ang magsasabi kung saan ka nararapat. Ngunit tandaan mo, Merilia, kapag pinili mo ako, wala nang pagbabalik. Magiging kabilang ka na ng aking mundo. Ang buhay mong mortal ay magiging bahagi na lamang ng alahala. Kinabahan ako sa kanyang sinabi, ngunit sa loob-loob ko, naroon ang tiyak na sagot. Alam kong matagal ko na itong alam, ngunit pinipilit ko lamang ipagpaliban. Tumitig ako sa kanyang mga mata at bulong ko. Kung kapalit ng lahat ng ito ay ang pagkawala ng dating ako, handa akong tanggapin. Handa akong piliin ka. Nakita ko ang kislap ng kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ko rin ang isang uri ng takot. Hindi dahil sa pagkawala ko bilang mortal, kundi dahil sa alam niyang mahirap ang landas na tatahakin ko. Kung ganoon, Merilia, anya, mula ngayong gabi, ikaw ay magiging akin, hindi lamang sa puso, kundi pati sa kaluluwa. Nang mga oras na iyon, inilapit niya ang kanyang mga labi at hinalikan ako. Ngunit ang halik na iyon ay iba. Hindi lamang ito init ng katawan, kundi isang ritual na tila nag-uugnay sa aming mga kaluluwa. Ramdam ko ang bugso ng kakaibang lakas na dumadaloy mula sa kanya papunta sa akin. Ang aking katawan ay nanininig at sa bawat pintig ng puso ko, naramdaman kong may bagong sigla na pumapasok. Isang buhay na hindi naganap na mortal. Pagkatapos ng lahat, napahinga ako ng malalim at napatingin sa kanya. Ano na ako ngayon? Tanong ko, nanginginig ang tining. Ngumiti siya at hinawakan ang aking kamay. Ikaw pa rin si Merilia, ngunit ikaw ay higit na ngayon. Ang kaluluwa mo'y may haling lakas ng aming lahi. Hindi ka na basta mortal, ngunit hindi ka rin ganap na tulad namin. Ikaw ay nasa pagitan. Isang nilalang na may kakayahang lumakad sa dalawang mundo. Sa mga salitang iyon,
naramdaman ko ang pagbabago sa aking sarili. Ang dating panghihina sa tuwing wala siya ay unti-unting naglaho. Ang dating pagkauhaw sa tubig ng balon ay napalitan ng kakaibang lakas na dumadaloy sa aking laman. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang bigat ng bagong kapalaran. Hindi na ako lubos na kabilang sa baryo at hindi na ako lubos na anak ng aking ina. Ako na ngayon ay bahagi ng isang misteryong hindi nila kailanman mauunawaan. Pag-uwi ko, nadatnan kong gising ang aking ina. Naghihintay. Tinitigan niya ako at sa isang iglap nakita ko ang pagkakaiba sa kanyang mga mata. Parang ramdam niya ang pagbabagong nangyari sa akin. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Inay, bulong ko, mahal kita. Huwag po kayong mag-alala. Kahit ano pa ang mangyari, anak niyo pa rin ako. Niyakap niya ako pabalik, ngunit naramdaman ko ang kanyang pagluha. Anak, sagot niya, kahit saan ka mapunta, kahit ano ka pa man, mahal kita. Ngunit alam kong hindi na ikaw ang dating ikaw. At doon ko tuluyang naramdaman ang sakit at ligaya ng aking pinili. Oo, mahal ko si Joaquin at handa akong yakapin ang kapalarang dala ng aming pagmamahalan. Ngunit hindi ko ring maitatanggi na may bahagi ng sarili kong namatay sa gabing iyon. Ang bahagi ng pagiging simpleng mortal na anak, kapitbahay at dalagang kimikilala ng baryo. Ngayon, ako'y isang nilalang na nakatali sa dalawang mundo. At sa kabila ng lahat ng pagdududa, alam kong ang aking puso ang nagdala sa akin dito. Ang gayuma ang naging simula. Ngunit ang pag-ibig ang nagtulak upang tuluyan kong piliin ang landas na ito. Sa piling ni Joaquin, ako'y buo. Ngunit sa aking pamilya at baryo, ako'y isang alaala na lamang ng dating si Merilia.